Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa isang empleyado ng korte sa Pasay na inaresto ng mga NBI sa 6 na milyon pesos bribe from a litigant in exchange for a favorable ruling in a pending civil case. Lagot ka ngayon. Hindi na kayo gumagawa ng tama. Kawawa ang mga biktima na naghahanap lamang ng katarungan. Dapat tanggalin na yan ng Korte Suprema. Anay na yan sa judiciary. Kaya nawawala ng tiwala ang mga taong bayan dahil sa mga tiwaling mga tao sa gobyerno. Ano pa ngayon ang ikakatwiran mo na huli ka na? Booking ka na. Huwag mong sabihin may utang sa'yo ang biktima hihihi ha ha ha, lagot ka ngayon. Tapos na ang mga maliligayang araw nyo. Tiyak yan marami na kayong ginawang kalokohan na ngayon lang kayo inabutan ni karma. Ayon sa balita ng Korte Suprema, kinumpirma ng Korte Suprema nitong Biyernes na nakatanggap sila ng preliminary report mula sa National Bureau of Investigation, NBI, hinggil sa pag-aresto sa isang empleyado sa Pasay City Regional Trial Court Branch 108. Nakatanggap ang tanggapan ng punong mahistrado ng paunang ulat mula sa National Bureau of Investigation hinggil sa pag-aresto sa isang empleyado ng Branch 108, Regional Trial Court, Pasay City, dahil sa pagtanggap ng 6 na milyong piso mula sa isang litigan kapalit ng isang paborebleng paghatol sa isang kasong sibil. Nang arestuhin, sinabi umano ng empleyado na ang palitan ay sa tagubili ng presiding judge. Si Chief Justice Alexander Gesmondo, na ngayon ay nasa Ormoc City, Leyte, para sa caravan sa pilot implementation ng Office of the Regional Court Manager, ay inatasan si Court Administrator Raul Villanueva na magsumite sa Lunes ika-27 ng Mayo taong 2024, isang ulat at rekomendasyon sa insidente. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.